room, nag-aalala ang lahat tungkol sa performance sa pagtatapos ng taon. Ipinagmalaki ni Ligaya na nakakuha siya ng 10 milyong dolyar mula sa kumpanya ng DMCI. Sinabi ni Itoy na dahil magaling si Ligaya sa pakikipag-ugnayan, siguradong magiging regular siyang empleyado ng departamento. Nang makita si Jericho, inanyayahan ni Ligaya ang buong departamento na magkaraoke para ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Tumanggi si Jericho dahil may inaasikaso siya sa bahay. Pagka-uwi niya, nag-alala si Jericho nang makita niyang nag-aaral pa rin si Carmela ng gabing-gabi. Nagpanggap siyang naglilinis para itago ang mga libro niya, umaasang magkakaroon siya ng balanse sa pag-aaral at pagpapahinga. Sinabi ni Carmela na sa susunod na linggo ay lalabas na ng ospital ang kanyang biyenan, gusto niyang mag-aral ng mabuti para magkaroon siya ng oras na alagaan ito sa hinaharap. Para salubungin ang kanyang biyenan, pinalitan ni Jericho ang kama sa study room. Tinulungan siya ni Carmela na maglinis at nakita niya ang singsing sa kasal sa drawer. Sinubukan niyang isuot ito at sakto sa kanyang daliri. Pumunta ang mag-asawang Jericho sa ospital para sunduin ang kanyang ina. Pagka-uwi nila, gustong magluto ni Carmela para sa kanyang biyenan, pero nang makita siyang nahihirapan sa isdang bangus, kusang tumulong si Jericho. Nang matapos ang kanyang asawa, nagpresenta si Carmela na magprito ng isda, pero pagkalagay niya ng isda sa kawali, nagliyab ito. Agad na tinawag ni Carmela si Jericho. Sakto namang dumating ang mga magulang ni Carmela, kaya agad na tumulong ang kanyang biyenan sa paghahanda ng isang masaganang pagkain. Inutusan ni Jericho ng kanyang ina na magluto siya mula ngayon, at sila ni Carmela ay manunood ng TV hanggang sa oras ng pagkain. Dahil natutulog ang kanyang biyenan sa study room, napilitan si Jericho na matulog sa kanilang silid. Balak niyang matulog sa sofa bed, pero natakot si Carmela na mag-alala ang kanyang ina na nag-aaway sila kaya nagpanggap siyang kailangang magbasa ng mga dokumento. Kinabukasan, nagising si Carmela at nakita niyang naghanda na ng almusal ang kanyang biyenan. Sinabi niya kay Jericho na hindi siya ginising. Ngumiti siya at sinabing, "Pamilya na tayo, hindi mo kailangang magpanggap." Nang malaman ng kanyang biyenan na nag-aaral siya hanggang 2:00 ng madaling araw, sinabi niya kay Carmela na huwag na siyang mag-alala sa mga gawaing bahay, dahil kahit mahina na siya ay kaya pa rin niyang tumulong. Pagdating sa trabaho, nakaramdam si Carmela ng pananakit ng lalamunan. Nag-alala si Jericho at nagtanong, nakalimutan ang mga mata ng lahat sa paligid. Sinabi ni Carmela na okay lang siya at pinabalik siya sa kanyang opisina. Tinawagan ni Jericho ang ina ni Carmela at nang marinig niyang masakit ang lalamunan ni Carmela, sinabi niyang kumain siya ng pinakuloang balat ng kalamansi. Hiniling niya sa kanyang ina na ipadala ang recipe. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Jericho ng maaga para gumawa ng pinakuloang kalamansi para sa kanyang asawa. Habang kumakain ng kalamansi si Carmela, sinabi niya sa kanyang asawa na masakit lang ang kanyang lalamunan at wala siyang lagnat. Para makasiguro, idinikit ni Jericho ang kanyang pisngi sa noo ni Carmela, at nang hindi siya mainit ay medyo napanatag siya. Sinabi ni Carmela na pagkatapos niyang kumain ng kalamansi, gagaling na siya bukas. Pagdating sa silid, nakita ni Carmela ang isang kaaya-ayang eksena. Lumabas si Jericho na nakabalot lamang ng tuwalya, na nagpahiya sa kanya. Nang tanungin siya ni Jericho, sinabi ni Carmela na hindi pa siya gumagaling. Lumapit si Jericho para tingnan siya, pero hindi siya mainit. Nahihiya si Carmela at nagtakip ng kumot. Hinalikan ni Jericho ang kanyang asawa sa noo at sinabi na magpahinga siya para makapaghanda para sa kanyang pagsusulit bukas. Pagkatapos ng maraming araw ng pagsisikap, matagumpay na nakumpleto ni Carmela ang kanyang pagsusulit. Sa tabi niya, si Jericho at ang buong departamento ay nagsusumikap din na, matapos, sa huling mga araw ng taon. Pumunta ang mga magulang ni Carmela para makipag-Noche Buena sa kanyang biyenan, nagpasya silang magkasama silang magdiwang ng Pasko, para mas maging malapit ang pamilya. Pagkatapos ng isang taon ng pagsusumikap,
dinala ni Jericho si Carmela sa isang mamahaling restaurant sa Makati para kumain ng Noche Buena. Ibinahagi nila ang kanilang mga alalahanin tungkol sa pagsusulit at ang mga problema sa trabaho. Nang lumabas si Jericho, lumapit ang isang biolinista. Inisip ni Carmela na magpro-propose si Jericho sa kanya, pero ang babaeng kinantahan ay iba. Nang dalhin ni Jericho ang brazo de Mercedes, lihim na hinanap ni Carmela ang singsing, pero wala siyang nakita. Gayunpaman, masaya pa rin siya na kasama niya itong naghintay sa medianoche. Sinabi ni Carmela na dati siyang nagdiriwang ng medianoche kasama si Inday. Noong nag-aaral pa sila ay umuuwi sila ng gabi kaya kailangan nilang akyatin ang pader ng dormitoryo. Kung ikukumpara kay Carmela, hindi gaanong kasiya siya ang pagkabata ni Jericho. Bago magbagong taon, abala siya sa pagsusulat ng kanyang thesis. Noong nag-aaral siya sa ibang bansa, mag-isa lang siya madalas. Naramdaman ni Carmela na espesyal siya dahil siya ang unang kasama ni Jericho na magdiwang ng bagong taon. Nang tumugtog ang orasan, hinawakan ni Carmela ang kamay ni Jericho habang pinapanood ang fireworks. Sila ang unang bumati sa isa't isa ng maligayang bagong taon. Nagpasya si Jericho na simulan ang bagong taon sa pamamagitan ng pagtatapat ng kanyang nararamdaman. Carmela Hizon, gusto kita. Dahil sinadya niyang hindi marinig, bumulong si Jericho sa kanyang tainga, mahal kita. Sa wakas, nagde-date na si Jericho at Carmela Hizon. Nagtanong siya kung kailan siya nagsimulang magkagusto sa kanya. Kung papipiliin siya, gusto niyang magustuhan siya ni Jericho sa unang tingin, pero 4 na buwan pa lang silang nagkikita. Nagtanong si Jericho, paano kung gusto ka na niya noong high school pa? Hindi naniwala si Carmela, kung gusto niya siya ng higit sa 10 taon at hindi niya ito sinabi, nakakatakot. Naramdaman niya ang kanyang pag-aalala nang umamin siya. Naalala ni Jericho na nagbayad siya para magkaroon ng biolinista para sa pagtatapat, ngunit, inagaw, ng iba ang pagkakataon. Nang balak niyang itago ang singsing sa cake, narinig niyang sinabihan ng isang babae ang kanyang kasintahan na huwag gawin iyon. Naisip ni Jericho na kahit gaano pa siya magtagumpay sa kanyang trabaho, sa harap ng taong mahal niya, isa pa rin siyang talunan. Umaasa siya na makita ni Carmela sa pamamagitan niya at tanggapin ang pinakasimpleng bahagi niya. Mahinang sinabi ni Carmela na sa kanyang puso, si Jericho ang pinakadakilang lalaki. Sa wakas, napasa rin ni Carmela ang pagsusulit. Pinaalala ni Aling Aisang kay Carmela na patuloy na subukan at dagdagan ang kanyang productivity para makakuha ng regular na posisyon. Si Ligaya naman ay, nagbiro, tungkol sa pangangalaga sa kanyang posisyon, na nagsasabi na mayroon pang mahabang daan mula sa paghahanap ng customer hanggang sa aktwal na pagpapahiram. Nagpasya si Ben na ibigay ang kanyang 3 prospect kay Carmela upang mabilis niyang matamaan ang kanyang kota. Sa isang secret meeting sa Intramuros, binati ni Jericho ang kanyang asawa sa pagpasa ng written exam. Tinugon ni Carmela ang encouragement ng kanyang asawa ng isang halik sa pisngi. Bumili si Carmela ng pandesal para ibahagi sa buong office, at nakabili siya ng kapeng barako para kay Jericho. Hindi sinasadyang, ibinunyag ni Ligaya na instant coffee lamang ang iniinom ni Senior. Nang lumabas si Jericho, ipinasok ni Carmela ang regalo sa kanyang mga kamay. Pagdating sa bahay, inamin ni Jericho na mas gusto niya ang instant coffee, ngunit ayaw niyang sayangin ang pera ng kanyang asawa kaya sinubukan niyang inumin ang kapeng barako. Sa silid, tinutupi ni Carmela ang ilang ling-iri nang pumasok si Jericho. Nagtimpla siya ng mainit na Milo para sa kanyang asawa. Nakita ni Jericho na tinatago ni Carmela ang isang bagay, kaya nagulat si Jericho sa pagsasalakay para mahuli siya. Hindi niya inaasahan na ang kanyang magarbong bra ang naging dahilan ng kanilang kapwa pagkapahiya. Sa bangko, nagpaalam si Carmela kay Jericho na kasama si Aling Aiseng sa business trip. Gusto niyang makipagkita sa prospect na kumpanya sa paggawa ng barko sa Subic Bay. Hindi nakalimutan ni Jericho na ipaalala sa kanya na alagaan ang kanyang sarili, dahil mayroon itong malupit na panahon sa isla, mababa ang temperatura,
at mayroon itong matinding hangin. Kinabukasan, pagkatapos ng meeting, tinawagan ni Jericho ang kanyang girlfriend. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil nakalimutan niyang sabihin sa kanya na uminom ng Dramamine. Nagpasalamat si Carmela kay Jericho dahil kahit gaano siya kabala, hindi niya nakakalimutan ang maliliit na bagay. Nagbiro si Jericho na tatanungin siya kung naalala pa niya ang personal assistant na palaging nag-aalaga sa kanya. Tumawa si Carmela at sinabi na ginawa niya ito, at sinabi sa kanya na magtrabaho ng mabuti. Sa isla, nagulat si Carmela na nakita si Ligaya. Sinabi niyang pumunta rin siya roon para makipagkita sa prospect na kumpanya sa paggawa ng barko. Alam ni Carmela na sinubukan ni Ligaya na kumuha ng client sa kanya. Si Ligaya ay tiwala na walang pagkakataon si Carmela, dahil ito ang kanyang unang loan agreement at sinabi niya na hindi niya ito pakakawalan. Sumagot si Carmela, na nagsasabi na hindi niya kailangan na magbigay, at sinabi na lahat sila ay may sariling landas. Kinagabihan, tinawagan ni Jericho ang kanyang asawa. Nang marinig niyang katatapos lamang niyang maligo, nakaramdam si Carmela ng pagkasabik na hindi makita ang kanyang kagandahan. Sinunod ni Jericho ang gusto ni Carmela sa pamamagitan ng pag-video call, at sinadya niyang magbihis sa harap ng camera. Nakita siyang nahihiya kaya mabilis na itinoon ni Jericho ang camera sa isang lugar, na sinasalamin ang gusto niyang makita. Sinubukan ni Carmela na mabilis na patayin ang telepono upang muling makuha ang kanyang kalmado. Sa ganoong sandali, tumawag ang hotel receptionist kay Carmela para sabihing mayroon siyang kukunin na package. Ito ay naging Jericho na nagpadala sa kanya ng personal na pangangailangan na may sulat na nagsasabi, unang araw nang wala kang kikaykit. Pumunta si Carmela sa shipyard, ngunit hindi niya nakita si Mr. Reyes. Pagdating sa hotel, nakita niya si Aling Aiseng. Hula ni Carmela na sinusubukan ni Mr. Reyes na mag-sign ng kontrata kay Ligaya kaya sinubukan niya siyang iwasan. Narinig ni Aling Aiseng na magkasama sina Mr. Reyes at anak ni Ligaya sa isang study group sa ibang bansa. Muli na namang nararamdaman ni Carmela na wala siyang connect doon. Nakita si Carmela na inaalaala ang nakaraan at sinisi ang kanyang sarili. Miss na miss niya si Jericho, ngunit hindi niya gustong mag-alala siya. Sa kasamaang palad, hindi inaasahan ni Carmela na makita ang isang pamilyar na mukha. Hindi mapigilan ni Carmela ang kanyang mga damdamin at umiyak, at mabilis na tumakbo para yakapin ang isang ito. Ito ay si Jericho na nagpakita sa Subic. Nag-alala siya na hindi kakain ng seafood si Carmela kaya bumili siya ng pagkain mula sa Maynila. Sinabi niya na pagkatapos ng kanilang video call, gusto niya talagang makita si Carmela. Dahil weekend na, mabilis siyang umalis sa trabaho para magkita silang mag-asawa. Sinundo ng mga magulang ni Carmela ang ina ni Jericho para maglaro ng mahjong sa bahay. Sinabi ni Jericho na mayroon siyang mga contact sa isang grupo ni Mr. Reyes, ngunit mabilis na tumanggi si Carmela at sinabi na hindi niya nais na pumabor siya sa kanya. Sinabi ni Carmela na hindi niya ito gagawin ng ganoong kadali. Sinabi ni Jericho na sabihin lang sa kanya kung kailangan niya ang kanyang tulong. Kahit na isang punching bag siya kung kinakailangan, basta gaman lang ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, sinabi ni Carmela na hindi niya pwedeng saktan ang Adonis physique. Tumawa si Jericho at sinabi na ilalagay niya ang kanyang puso at kaluluwa sa Carmela. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Aling Aiseng si Carmela para bumalik sa hotel. Kinabukasan, inaya ni Carmela si Jericho na mangisda sa dagat. Nang makita niyang natusok siya, nilinis ni Jericho ang kanyang sugat ng merthiolate. Sinabi niya dahil palagi siyang nag-aalala na maaaring masaktan si Carmela, palagi siyang may dalang first aid kit. Pinagsabihan ni Jericho ang kanyang asawa na mag-ingat, dahil ayaw niya na masaktan siya. Pagkatapos ng kalahating araw, sa wakas nahuli ni Carmela ang kanyang unang isda. Dahil alam ni Jericho na gusto niyang matuto na makahuli ng isda upang mapahanga si Mr. Reyes, nagpasya siya na ituro sa kanya na makahuli ng walang pain. Upang makamit ito,
Gumawa ng custom hook si Jericho para kay Carmela. Nagulat si Carmela na nakita agad si Carmela na nakahuli ng Payne, at nagpahanga sa taong nasa bangka. Sa katunayan inanyayahan nila si Carmela na sumali sa fishing club para ibahagi ang kanyang expertise. Kinaumagahan, kumaway si Carmela sa kanyang kasintahan mula sa malayo, nang makatagpo siya kay Ben at Ligaya. Sinabi niyang maghahanda sila na maglayag para makipagkita kay Mr. Reyes para mag-sign ng kontrata. Nakatagpo ni Carmela si Mr. Reyes, at sa katunayan miyembro rin siya ng fishing club. Sinabi ni Carmela na ang sikreto sa kung paano makahuli ng isda ng walang pain ay upang bigyan ang tamang gamot. Ang lapu-lapu fish ay nahihirapan sa obsessive-compulsive disorder at hindi maaaring malinlang ng buhay na pain. Sa halip, ang makukulay na hook ang siguradong mananalo. Mabilis na ginawa ni Carmela ang koneksyon sa kanyang sarili, at sinabi, paano kung hindi pa niya nababasa ang kanyang plano? Paano niya malalaman ang tamang gamot? Pumayag si Mr. Reyes na bigyan si Carmela ng pagkakataon na magtampok ng kanyang plano. Nakita si Carmela, binati siya ni Ben. Sinabi niya na magkasama silang naghintay ni Ligaya kay Mr. Reyes buong hapon, ngunit tinawagan niya sila upang sabihin na hindi siya mag-sign ng kontrata kay Ligaya. Palihim na pumunta si Carmela sa silid para kay Jericho, at sinabi niya na hindi siya pumunta para kumain ng kinilaw kay Aling Aiseng, at para dalhin sa kanya ang magandang balita kay Jericho. Hindi mapigilan ni Jericho ang kanyang sarili na maging malapit kay Carmela. Sa ganoong sandali ay nagprotesta ang kanyang maliit na tiyan at gusto ng rice meal, kaya tumigil sila. Dinala ni Carmela si Jericho sa food street ng mga lokal. Nagkataon naman, nakita nila si Aling Aiseng at Ben. Mabilis na hinayla ni Jericho si Carmela para tumakas, kaya napunta silang dalawa sa beach para magluto ng isaw. Samantala, si Aling Aiseng at Ben ay nagiinuman ng tuba sa beach. Ikinwento niya na ang subik ang kanyang bayan, ngunit pumanaw na ang kanyang mga magulang. Pinayuhan siya ni Ben na huwag maging masyadong malakas, sa halip ay matutong mag-enjoy sa buhay at panatilihin ang positibong pananaw. Dahil sa alak, nawala ang panlabas na katigasan ni Aling Aiseng at nagpakasaya kasama si Ben. Nang sumapit ang oras ng pamamaalam, nagpaalam si Carmela kay Jericho. Sakto namang may dumating na text message, inimbitahan siya ni Mr. Reyes na pumirma ng kontrata sa susunod na araw. Tuwang-tuwa si Carmela at tumakbo para yakapin si Jericho. Binigyan niya ng matamis na halik ang kanyang asawa, at nagsisi dahil pinauwi niya itong mag-isa. Kinagabihan, dahil miss na miss ni Carmela ang kanyang asawa, palihim siyang pumunta sa kanyang kwarto. Narinig ni Jericho ang katok kaya hinayla niya si Carmela papasok, mahigpit siyang niyakap at hinalikan ng masidhi. Naglambingan sila, at sa wakas, nakasama ni Jericho si Carmela, ang nag-iisang babae sa kanyang buhay. Kinabukasan, si Ben ay nakabihis at naghihintay kay Aling Aiseng. Gusto niyang sumama sa kanya para bisitahin ang kanyang lola. Nakita silang dumadaan ni Jericho, at nakita siya ni Aling Aiseng. Sinabi niyang nandito siya para sa business trip. Sa barkong pabalik, nakita ni Carmela na nahihilo si Jericho. Nang makita niyang nag-aalala siya, palihim siyang lumapit sa kanyang asawa. Hula ni Jericho na dahil napagod sila kagabi, kaya nahihilo siya ngayon. Sinabi ni Carmela na may love bite pa rin siya sa kanyang leeg. Pagdating sa pier, hinintay ni Jericho na makaalis sina Aling Aiseng at Ben bago niya pinabalik ang kanyang asawa. Sa kasamaang palad, nakita pa rin nila sila, kaya hinayla ni Carmela si Jericho para magtago. Nararamdaman niyang pagkatapos ng business trip, punong-puno ng sakuna, saan man siya pumunta. Kinabukasan, namigay si Carmela ng pasalubong mula sa Subic sa kanyang mga kasamahan. Nakita si Jericho na dumadaan at palihim na hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Nakita ni Ben na nasugatan ang leeg ni Carmela. Sinabi niyang mayroon siyang cut-in ko na sobrang epektibo,
Agad na tumanggi si Carmela dahil natatakot siyang malaman na ito ay hagkan na iniwan ni Jericho. Pagkatapos ng trabaho, sinadya ni Carmela na magtagal para hintayin si Jericho. Nang makita ang isang mabilis na tricycle na paparating, hinailan niya siya. Nang walang nakatingin, palihim na hinawakan ni Jericho ang kamay ni empleyado at itinago sa ilalim ng kanyang jacket. Biglang sumilaw ang headlight ng kotse. Si Mang Tomas ang unang nakakita sa relasyon ni Jericho. Sa tagayan, inamin ni Inday na ikinwento niya ang kwento ni Carmela kay Mang Tomas. Nangako si Mang Tomas na pananatilihin ang lihim ni Jericho at Carmela. Nang makita niyang may umaaligid sa kanyang kasintahan sa dance floor, kinumpirma ni Jericho na, "Akin ka lang." Mas lalong nakikita ni Carmela na gwapo ang kanyang asawa sa gitna ng ingay. Yakap-yakap ni Jericho ang kanyang mundo. Kinabukasan, nagdesisyon si Jericho na magwaldas at mamigay ng aginaldo sa kanyang empleyado. Umaasa siyang magkakaroon ang lahat ng masayang Pasko at mas magsumikap sa susunod na taon. Sa pag-uusap tungkol sa kanilang mga plano para sa Pasko, sinabi ni Carmela na kakain siya ng Noche Buena kasama ang kanyang pamilya, at si Jericho ay nasa tabi ng mahalagang tao sa kanyang buhay. Nagrente si Jericho ng isang maluwag na bahay kubo sa Antipolo para magdiwang ng Pasko kasama ang kanyang mga magulang. Nang malaman niyang nag-iisa si Aling Aiseng, pinuntahan siya ni Ben sa kanyang bahay para magdiwang ng Pasko. Nagdekorasyon sila ng parol, kaya nagkaroon ng init ng pamilya ang kanyang nag-iisang kwarto. Ang malaking pamilya ni Jericho at Carmela ay nagtipon sa isang Noche Buena na salo-salo. Nagpasalamat si Jericho kay Carmela dahil ginawa niyang mas maginhawa ang kanyang buhay. "Jericho, dahil sa'yo, parang kumpleto na ang buhay ko." Palihim na pumasok si Carmela sa banyo para magsipilyo ng ngipin kasama si Jericho, at masaya niya siyang niyakap. Umaasa si Carmela na magkasama silang magdiriwang ng Pasko. Ginusto ni Jericho, at nagsipilyo sila ng ngipin kasama ang kanyang minamahal na asawa. Sa kanilang kwarto, binigyan ng nanay ni Jericho ang kanyang mga anak ng wedding rings. Sinabi niya na binili niya ang mga ito noong nag-aaral pa si Jericho, kahit na hindi ito mahalaga ang diamond, umaasa siyang magugustuhan nila ang kanyang sorpresa. Sinabi ng nanay ni Jericho na hindi siya perpektong ina, ngunit nakita niya ang kanyang mga anak na masaya at wala na siyang pinagsisisihan. Mula nang isuot ni Carmela ang wedding rings, nararamdaman niyang malapit na siyang magpakasal kay Jericho. Gusto niya ang ring ng kanyang ina kaya ayaw niyang palitan ito ng diamond ring. Sinabihan ni Carmela si Jericho na tingnan kung nawala na ang marka sa kanyang leeg, at hinayla siya ni Jericho sa silid at patuloy na nag-iwan ng marka sa katawan ni Carmela. Pagbalik sa bangko, itutuloy pa rin ni Jericho ang lihim na pagmamahalan sa maliit na empleyado. Pumili siya ng lugar na malayo sa security camera para hawakan ang kamay ni Carmela. Sa isang meeting, pinuri ni Jericho si Ligaya dahil kumuha siya ng isang malaking client sa Ayala Group, at sinusuri ng Departamento ng Human Resources si Ligaya para maging financial manager. Nang tinawag si Carmela sa opisina, sinabi ni Jericho na isuko niya ang proyekto ng shipping company. Nalaman niya na si Mr. Reyes ay nakulong, kaya mahihirapan si Carmela na kumuha ng kapital. Sinabi ni Jericho kay Carmela na maghanap ng isang bagong proyekto. Si Ben ay pumunta sa bahay ni Aling Aiseng para kunin ang file, at nakita niyang magulo ang kanyang bahay, kaya nilinisan niya ito. Nakita ni Ben ang duster ni Aling Aiseng at tumingin sa kanya. Palihim na inamin ni Ben na nahulog ang loob kay Aling Aiseng. Kinabukasan, pinuntahan ng manager ng bangko ang development team para batiin sila sa kanilang napakahusay na performance sa nakaraang quarter, kung saan pinuri niya si Ligaya at sinabi na siya ang pinakamabilis na tao na naging financial manager. Para ipagdiwang ang tagumpay, gusto ng manager ng bangko na magpakuha ng picture kasama ang development team. Inimbitahan ni Ligaya ang team na kumain ng halo-halo, pero hindi pa tapos si Carmela, kaya humingi siya ng permiso para manatili.
Sinabi ni Jericho na kailangan niyang magpadala ng email kaya sinabi niya na mauna na sila, alam niyang nalulungkot ang kanyang asawa kaya gusto niya siyang makasama. Iniisip niya na isang pagkabigo lang ito, at umaasa siyang hindi agad niyang susuko ang kanyang sarili. Sinabi ni Carmela sa kanyang asawa na sumama sa grupo at kumain, at sinabi niyang pupunta siya sa shopping para aliwin ang kanyang sarili. Sa weekend, naghanda si Carmela ng alay para bisitahin ang puntod ng kanyang biyenan. Mula sa likod, niyakap ni Carmela si Jericho, at ikinwento ang nangyari sa kanya tungkol sa kanyang negosyo sa pagpapadala at sinabi niya na si Ligaya ay naging regular na employee, kaya siya ay nagulat. Inisip ni Carmela na kailangan niya ng oras para ayusin ang kanyang isip. Umaasa si Jericho na babalik ang Carmela na matapang. Sa ganoong sandali, tumunog ang telepono ni Jericho, nagdadala ng balita na nagmamadali ang nanay niya sa ospital. Sinuri ng doktor na kumalat na ang cancer sa kanyang utak, at pinayuhan ang kanyang pamilya na maghanda. Nakiusap si Jericho sa doktor na humanap ng ibang paraan para iligtas ang kanyang nanay, na sinasabi kahit gaano karami ang kanyang pera, gagawin niya. Pagdating sa bahay, hiniling ni Jericho kay Carmela na alagaan ang kanyang nanay sa ospital, dahil pupunta siya sa Cebu para lutasin ang ABC project. Iniisip na maraming bangko ang nakikipagkumpitensya para sa ABC, sinabi ni Carmela na magtatagal kung ipapatuloy ni Jericho ang pagtatrabaho dito, sinabi niya na dapat niya itong ipasa kay Director Nestor para makasama niya ang kanyang nanay. Sinabi ni Jericho na sinabi ng doktor na mayroong specialized na gamot na maaaring bigyan ng pag-asa ang kanyang nanay, ngunit nagkakahalaga ito ng 800,000 peso, kaya kailangan niyang magtrabaho para kumita. Sumunod ay isang panahon na abala si Jericho sa pagtatrabaho at nakikipag-inuman sa mga customer. Pagdating sa ospital para tingnan ang kanyang nanay, sinabi ni Jericho sa kanyang sarili na magtrabaho. Sa bahay, hinawakan ni Jericho ng mahigpit si Carmela, na hinihiling sa kanya na bigyan siya ng enerhiya para magpatuloy. Ipinakilala ni Ben ang bagong client kay Carmela, ngunit tumanggi siya dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang pamilya. Dumaan si Jericho at tinanong si Ben, sinabi niya sa kanya na tinanggihan ni Carmela ang isang pagkakataon dahil sa nanay niya. Sa ilalim ng ospital, tumingin si Jericho sa silid ng kanyang nanay, at sinabi na pagkatapos ng higit sa isang dekada, hindi makatwiran para sa kanya na bawiin ang ganap na buhay ng kanyang pamilya. Naghintay si Jericho, sinabi ni Carmela na miss siya ng kanyang nanay, at tinanong kung bakit niya iniiwasang pumunta para bisitahin siya. Sinabi ni Jericho na dapat siyang kumita ng pera para bumili ng gamot para sa kanyang nanay, ngunit tumanggi si Carmela, at sinabi na ang kailangan niya ay hindi lamang gamot. Nais niyang makasama ang kanyang anak sa kanyang maikling panahon. Sinabi ni Jericho na pananatilihin niya ang kanyang nanay, at hindi niya hahayaan ang kanyang buhay na limitado sa ilang buwan. Sinabi ni Carmela na ginagamit niya ang katwiran na magtrabaho para sa kanyang gamot upang hindi harapin ang pinakamasamang kaso. Galit si Carmela at umakyat sa silid, at binigyan si Jericho ng unan at kumot para matulog sa sala. Kinabukasan, dinalaw ni Carmela ang nanay ni Jericho nang pumanaw ang isang pasyente. Inaliw siya ng nanay ni Jericho, na sinasabi na kung ito ang mga huling araw ng kanyang buhay, ikinalulungkot niyang gastusin ang mga ito sa ospital. Lumabas si Carmela at nagulat nang makita ang mga katrabaho na dumalaw sa nanay ni Jericho. Sinabi niya na bumisita rin siya sa nanay ng kanyang boss dahil inaalagaan niya ang kanyang pamilya. Pumasok si Carmela sa silid at sinabihan ang kanyang nanay sa pamamagitan ng bagong pangalan, at nag-aalala siya na hihiling sa kanila na alagaan si Carmela. Mabilis niyang sinabi na magkasama sila ni Jericho sa eskwela kaya pamilyar siya sa nanay niya. Si Aling Aiseng ay kumuha ng mainit na tubig para sa nanay ni Jericho nang marinig niya ang mga medical staff na nagsasabi na ang pasyente ay nasa silid 16 na ang kanyang manugang ay maganda at mabait. Ginugugol niya ang kanyang oras pagkatapos ng kanyang trabaho para alagaan ang kanyang biyenan.
Naalala ni Aling Aiseng ang relasyon sa pagitan ni Jericho at Carmela. Pagkatapos ng trabaho, tumakbo si Jericho sa ospital. Nakita niya si Carmela at sinabi na tapos na ang mga oras ng pagbisita, at naghintay ang kanyang nanay para bisitahin siya. Sa jeepney, tinanong ni Carmela si Jericho kung ano ang kanyang iniisip tungkol sa pagpapaalis sa kanyang nanay mula sa ospital. Tinawagan sila ni Dr. Cruz at sinabi na inirerekomenda ng mga doktor na subukan niya ang gamot. Nakahinga si Jericho nang makakita siya ng pag-asa. Nang malaman niyang nag-aalala siya tungkol sa kanyang nanay, hinawakan siya ni Carmela sa kamay para bigyan siya ng lakas. Sa bahay, ginupitan ni Carmela ang kanyang buhok kaya gwapo siya nang dumalaw sa kanyang nanay. Sinabi niya na umiiyak at tumatawag ang anak ng pasyente na nasa tabi dahil hindi niya nakita ang kanyang nanay. Sinabi ni Carmela na takot siya sa kanya ang sasapitin ito, at sinabi niyang dapat nilang ibenta ang kanilang bahay para bumili ng gamot para hindi niya kailangang kumita ng pera para makasama ang kanyang nanay. Nagpaumanhin si Jericho sa pag-iwas sa katotohanan. Sinabi ni Carmela na naging nag-iisa si Jericho noon, ngunit sinabi niya na mayroon na siya. Si Carmela ay palaging nandito at hindi niya hahayaang mag-isa siya. Inisip ni Jericho na babayaran niya ang pera at sinabi niyang dapat siyang gugol ng maraming oras sa ospital kung kailangan niya lang maglakas loob. Pagkatapos, sinimulan ni Carmela ang kanyang passion sa trabaho at dumalaw ng madalas si Jericho. Ngayon, nag-aalala si Aling Aiseng tungkol sa kanilang lihim na pag-ibig. Pagkatapos ng maraming buwan ng gamot, nalaman ng doktor na bumubuti na ang sitwasyon. Sa bangko, tinanong ni Ligaya kung madalas siyang dumadalaw sa nanay ni Jericho, ngunit sinabi niya na mayroon nang nag-aalaga sa kanya. Sinabi ni Ligaya na alam ni Jericho kung paano niya nararamdaman. Sinabi ni Jericho kay Ligaya na mayroon na siyang tinitibok. Ginawa ni Carmela ang dahilan para magsumite sa kanya ng memo at batiin si Jericho sa kanyang pagmamahal sa kanya. Dinala ni Carmela at Jericho ang kanyang nanay sa puntod ng kanyang tatay, at tinawag si Carmela na kanyang manugang, isang maganda at mabait na babae na bagay kay Jericho. Dahil galit si Jericho sa kanyang tatay, sinabi sa kanya ni Carmela na manupo si Jericho sa lapida. Sinabi ni Jericho na maayos ang kanyang buhay, at simula ngayon ay dadalaw siya. Pumunta ang pamilya sa probinsya at huminto sa lumang bahay. Nakita ni Carmela ang kanilang larawan ng pamilya at kinuha niya ito. Nakita niya ang kanyang nanay na gumagawa ng lumpia habang nagkukwento at nakaramdam siya ng ginhawa. Ikinwento ng kanyang nanay na noong nawala ang tatay ni Jericho, naging malayo na silang dalawa, at kaya naman inaalala lang niya ang kanyang pagkabata. Ipinakita sa kanya ng nanay ni Jericho ang kagamitan ng kanyang tatay, at natagpuan ang larawan ng kanyang pamilya sa kanyang pataka. Inalala ng nanay ni Jericho ang mga buong araw ng kanilang pamilya. Tinanong niya ang kanyang anak kung nagalit siya, kung gusto niyang magpakamatay pagkatapos mamatay ang kanyang tatay. Humingi siya ng tawad sa palaging pag-iisip sa sarili at sa pagkalimot na ang kanyang anak ay bata pa rin at napag-aralan, alagaan ang kanyang nanay, at harapin ang mga sabi-sabi ng kanyang tatay. Umiyak ang nanay ni Jericho at sinabi, "May utang akong paumanhin sa iyo, ang mga nakaraang taon ay masyadong mahirap para sa iyo." Umiyak din si Jericho, at sinabi na dati siyang nagalit sa kanyang ama dahil namatay siya ng maaga, at nagalit sa kanyang nanay dahil hindi siya binigyan ng atensyon, ngunit pagkatapos niyang makilala si Carmela, naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng hindi mabubuhay nang wala ang isang tao. Alam niya na dahil sa kanya kaya hindi sinundan ng kanyang nanay ang kanyang ama. Nagpaumanhin si Jericho sa kanyang nanay dahil hindi niya siya binigyan ng pagkakataong lambingin siya, kaya kinailangan niyang mag-isa. Gusto niyang bumawi ang pamilya niya sa nawalang panahon. Habang naglalakad kasama si Carmela, ikinwento ni Jericho ang kwento ng kanyang ama. Isang lumang kapitbahay ang nagbukas ng pagawaan ng tela kaya sinabihan siyang ipahiram sa kanya ang pera. Pagkatapos, nag-bankrupt ang pabrika at tumakas ang lalaki. Gustong mabawi ng tatay ni Carmela ang pera,
ngunit uminom ng lason ang magulang ng kapitbahay at sinisi ang tatay niya sa pagsasabwatan, at pagkatapos ay hinikayat ang kanyang anak na maging testigo. Naging usap-usapan ng bayan ang tatay ni Jericho. Sa huli, nagpakamatay siya para linisin ang kanyang pangalan. Iyon ang pinakamadilim na panahon ng buhay ni Jericho, at walang nakiramay sa kanya maliban kay Carmela. Nagpasalamat si Jericho sa kanya dahil nakita niya siya sa bubong noong araw na iyon. Pagbalik sa lungsod, kinailangang bumalik sa ospital ang nanay ni Jericho. Nagpasalamat siya sa kanyang manugang sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanya. Nakita niya na nakabukas ang pintuan ng ospital, nakita niya ang kanyang anak na pauwi galing biyahe. Sa galit, nangako si Carmela na maghihintay sa pagdating ni Jericho, at aalagaan namin kayo. Sinabi ni Carmela sa kanyang nanay na maghintay lang at huhugasan niya ang kanyang mga plato. Nagpasalamat siya sa manugang niya sa pagiging masarap ng siopaw. Paglabas, tinawagan ni Carmela si Jericho. Sinabi niya na nasa airport siya at susubukan niyang makauwi ngayon. Inisip ni Carmela na magiging masaya ang kanyang nanay kung alam niyang pauwi na siya. Pagkatapos maghugas, bumalik si Carmela sa silid, at nakita niya ang maraming tao sa labas. Tumakbo siya papasok at nakiusap sa doktor na payagan siyang makita ang kanyang nanay, ngunit wala na siya, pumanaw na siya. Nakiusap siya sa doktor na iligtas ang kanyang nanay para makita niya si Jericho sa huling pagkakataon. Nakiusap siya sa kanyang nanay na manatili at hilingin na maghintay para sa pagbabalik ni Jericho. Sa wakas, dumating na si Jericho. Malungkot siyang yakapin si Carmela. Bilang isang malakas na lalaki, hindi siya umiyak, ngunit inayos niya ang libing para sa kanyang nanay na nag-iisa. Bilang katrabaho, nagbigay si Aling Aiseng kay Carmela ng abuloy at kinilala ang relasyon sa pagitan ni Carmela at Jericho. Umaliw si Aling Aiseng kay Carmela, na sinasabi na umaasa siyang makakayanan niya ang sakit. Sa kapehan, ibinigay ni Ben kay Aling Aiseng ang bag na gusto niya at sinabi niya na hinahanap niya ang espesyal na okasyon at nagpakita siya kung gaano ka nakaaantig sa punerarya kaya gusto niyang pasayahin ka. Tumanggi si Aling Aiseng na tanggapin ang alok ni Ben, na nagsasabi na hindi siya dapat gumastos ng malaki sa isang katrabaho, o sa mga damdamin sa punerarya. Inamin ni Ben, na mayroon siyang pagtingin kay Aling Aiseng, ngunit sinabi niya na masaya siya sa kanya. Pagkatapos alagaan ang nanay, umuwi na si Jericho at Carmela. Nalungkot si Jericho, kaya nagluto si Carmela ng siopaw sa pamamagitan ng rice eita ng kanyang nanay. Sa unang kagat, hindi niya mapigilan ang sarili. Hindi siya nagsalita at umiyak habang kumakain. Mahigpit na niyakap ni Carmela si Jericho, "Jericho, wala na ang nanay mo, hindi mo na siya makikita muli." Hanggang sa tumigil na si Jericho, dinala ni Carmela ang kanyang nanay na mana. Iyon ang album na ginawa niya mismo noong nasa ospital pa siya. Tinago niya ng maingat ang larawan na katumbas sa bawat yugto ng kanyang anak, at gunitain din ang mga milestones sa kinabukasan para kay Jericho na idagdag sa album. Sa huli, humingi siya ng tawad sa pagiging pabigat ng kanyang anak, na umaasa na kung isang araw ay pumanaw ang kanyang ina, naway gawin niya ang mga bagay na gusto niya. Habang hindi mahaba ang pagkikita natin, sa daan na ito ay may ama, anak at Carmela, ang saya-saya ko. Salamat sa iyo, Jericho. Nangako si Jericho na mamuhay ng mabuti alinsunod sa habilin ng nanay niya. Maaga pa ay nagluto na si Jericho ng almusal para kay Carmela, sinabi niya na magpapahinga siya ng ilang araw para ayos ng damdamin. Pinagmasdan niya ang magagandang tanawin kasama ng pamilya, nakipag-usap sa magulang ng kanyang asawa, inayos ang mga gamit ng kanyang magulang. Nakita niyang masakit ang kamay ng asawa, dali-dali siyang binasahe. Sinabi nitong gusto siyang samahan na makipagkita sa isang customer. Sinabi pa nitong mas malakas siya ng loob kapag kasama siya nito. Ang dalawang may-ari ng kumpanya ng glass ay parehong kababayan ni Carmela. Humingi sila ng paumanhin dahil sa kasalukuyan ay hindi nila gustong humiram ng pera sa bangko. Ipapangako na titingnan nila ang ibang serbisyo ng BDO.
Nagtataka si Carmela kung anong kaganapan ang ginaganap sa ilalim ng bulwagan. Sinabi nila na iyon ay isang exhibition na inorganisa ng mga kasosyo at ahente na kumukuha ng mga produkto ng kanyang kumpanya sa anyo ng isang komperensya sa industriya. Pagkarinig nito, naisip ni Carmela na mag-ugnay ng promo kapag nagbayad sila gamit ang BDO debit o credit card, kapalit ay mas malaking interest kapag naabot ang 5 milyon. Sumang-ayon ang may-ari ng kumpanya, gustong marinig ang tungkol sa pautang ng BDO. Sa sasakyan, pinuri ni Jericho si Carmela sa pag-unlad, pagkatapos natanggihan ay kalmado niyang hinukay ang impormasyon. Jericho, na nalalamang sapat ang tapang ni Carmela para sa customer. Jericho, dapat akong makipag-ugnay sa customer. Si Jericho naman, na dapat mamahinga, ngayon ay kailangan niyang magpatuloy na tingnan ang hinaharap, bumalik sa trabaho. Sa bangko, sinabi ni Jericho na sasali siya sa proyekto ng pondong gobyerno. Nag-volunteer at tiwala sa sarili si Ligaya. Gayunpaman, gusto ni Jericho na ibigay ito sa mas may karanasan na sina Aling Aiseng at Ben, habang ang iba ay aktibong tumutulong. Sa huli, nakamit ng BDO ang 800 milyong pondo galing sa gobyerno. Sabay nito, natanggap ni Carmela ang abiso sa interview. Masaya si Jericho at hinikayat ang asawa. Binati ng buong departamento si Carmela sa interview at naging ganap na empleyado. Sa istasyon ng pulis, binati ni Inday ang kasintahan sa pagpasa niya sa eksaminasyon para maging pulis. Pinasasalamatan niya sa kanya ang pagtitiis niya sa side niya. Habang naglalakad, sinabi ni Carmela na malapit na niyang makumpleto ang kanyang panata kay Jericho na maging isang ganap na empleyado at makamit ang 50 milyon na deposito sa bangko. Malapit na, may balak siyang magtrabaho ng mabuti sa departamento. Sinabi ni Jericho na magbubukas ang BDO ng bagong branch sa Pampanga, gusto niyang makipagkompetensya para maging tagapamahala ng bangko doon. Itong pagkakataon ay ilang taon bago mangyari. Bukod dito, ang Ayala Land ay naghahanda upang bumuo ng isang malaking resort, gusto niyang makuha ito para madaling ma-promote. Dahil doon, sinabi ni Jericho na gusto niyang tumakas sa departamento para makasama si Carmela ng tuluyan. Itinanong ni Jericho kay Carmela, kung magtagumpay siya, tayo na bang pakakasal? Sa unang pagkakataon nakita ni Carmela na makulit si Jericho mag-propose. Para parusahan, pinag-piggyback ride niya siya sa bahay. Sa exhibition, tinulungan ni Aling Aiseng si Carmela na ikumalat ang programa para magbayad sa pamamagitan ng BDO credit card. Doon, nakilala nila ang isang sikat na host na si Andrea Brillantes, pagkatapos pakasal ay matagal bago ito bumalik. Ngunit walang nakakaalam sa pagkakakilanlan ng asawa ni Andrea. Sa pagtatapos ng kaganapan, balak ni Andrea na bumili ng souvenir pero hindi na swipe ang card. Si Carmela, na nasa tabi, ay nag-alok ng card niya. Sinabi ni Carmela na expired na ang credit card ni Andrea. Sinabi ni Carmela na babayaran niya ang item para kay Andrea. Kinagabihan, inihatid ni Ben si Aling Aiseng sa bahay. Tinanong niya kung kailangang magkasama ang dalawang taong may pagmamahal. Para kay Aling Aiseng, ang relasyon ay nagdadagdag lamang ng responsibilidad. Kung maghihiwalay man sila, hindi na sila pwedeng maging kaibigan. Sinabi ni Ben kay Aling Aiseng na mag-ingat sa pag-lock sa pinto, aalis na sana siya nang pinigilan siya. Noong kasagsagan ng moment, pinuna niya ang maraming butones ng damit niya at natulog. Sa kabilang banda, sinundo ni Jericho ang asawa sa trabaho. Nagpabuntong hininga siya dahil mahirap makuha ang proyekto. Sa traffic light, niyakap ni Carmela si Jericho para bigyan siya ng lakas. Nagkataong huminto si Ligaya sa tabi nila, natulala siya nang makita ang yakap ni Jericho kay Carmela. Sa BDO, nagkita si Jericho at supervisor. Naisip niya kung paano baguhin ang sitwasyon para sa proyekto. Sinabi ni Jericho na nagsisimula pa lang bumuo ng isang malaking resort ang Ayala Land. Sa isip niya, sa halip na bigyang pansin ang dami ng pera,
si Ginoong Ayala ay mangangailangan ng espesyalista na may alam sa financial para tulungan siyang pamahalaan ang daloy ng pera. Nagdesisyon si Jericho na babalik siya sa Maynila para imbita kay Ginoong Lim, isang guro sa unibersidad at nangungunang eksperto sa ekonomiya sa bansa. Sa labas, narinig ni Ligaya ang usapan, tumawag para kay Ginoong Lim. Hinintay ni Jericho na matapos si Carmela sa trabaho, nagpanggap si Ligaya na nagbabahagi ng ideya na imbitahan si Ginoong Lim. Sumang-ayon si Jericho kay Ligaya na babalik siya sa Maynila kasama nito. Habang tumatakbo kasama si Carmela, sinabi ni Jericho na babalik siya sa Maynila kasama si Ligaya, may appointment siya kay Ginoong Lim, pero nag-book ng ticket para kay Carmela para makita nito ang Maynila. Pagkatapos basahin ang plano ni Jericho, tinanggap ni Ginoong Lim ang maging financial advisor para sa proyekto ng Ayala Land. Akala niya na may gusto si Jericho kay Ligaya kaya sinabi niyang dapat siyang maging mas agresibo. Sinabi ni Jericho na kaibigan lang niya si Ligaya. Ipinakita ni Ligaya ang lahat ng memorya niya kay Jericho, ngunit hindi niya ito naalala dahil hindi niya siya pinansin. Sinabi ni Jericho na dapat iwasan ng Ligaya ang mga bagay na maaaring humantong sa mga tao upang makagawa ng mga pagpapalagay tungkol sa kanilang relasyon. Bumalik si Jericho kay Carmela, inihatid niya si Carmela sa basketball court. Ipinagmalaki ni Jericho ang pagiging sikat na manlalaro noon, kung makita niya lang ito, tiyak na maakit siya. Pagkatapos nito, ipinakita ni Jericho ang lahat ng buhay niya bilang isang estudyante. Sa dorm naalala ni Jericho na hirap siya umasok doon dahil late na siya natatapos sa library. Carmela thinks Jericho is truly different and reminds him that if they have kids, she'll know how important it is to have a hard-working husband who studies. When she was told that she had no plans to have children with him, Jericho agreed that if they were old, they would go to a home for the aged. This part was kept in English as it seems to be internal dialogue or emphasis. Nagpunta sila Jericho at Carmela sa bookstore na malapit sa universidad. Nakilala ng may-ari si Jericho, sinabi rin na ikaw ang gwapong estudyante na nakaupo sa gilid para magbasa ng pilosopiya. Sinabi na kay Carmela niya unang dinala. Noon, sinabi ni Jericho na gusto niya ang isang babae na may malinaw na ngiti. Sinabi ni Carmela na kahit sino pa ang unang pag-ibig ni Jericho, sa kanya pa rin siya. Sa kabilang banda, inaayos ni Ben ang ilaw sa bahay ni Aling Aiseng. Sinabi niyang gusto niyang makipagrelasyon pero parang nakagawa siya ng maraming bagay mali. Sinabi niyang mula nang bata siya, trabaho ang ginawa niya. Itinanong niya kung maaari pa babaguhin ang kanyang buhay. Gusto niya na may naghihintay, nakabukas ang ilaw, at may mainit na pagkain. Sa isang iglap ay hinalikan siya ni Aling Aiseng. Gusto niyang subukan ang isang relasyon kasama si Ben. Pagbalik sa bangko, nalaman ni Carmela na babalik si Ginoong Ayala sa ibang bansa sa ilang buwan dahil nagbitiw ang business manager. Susuportahan na lang niya si Jericho sa trabaho. Pinigilan ni Ligaya si Carmela. Sinabi niya na alam niya ang relasyon ni Carmela kay Jericho. Akala niya kaya lang tinanggap ni Jericho si Carmela ay dahil sa lungkot na dinulot ng pagpanaw ng kanyang ina. Pumunta kay Jericho, kinumpronte siya ni Ligaya sa paniniwalang kaya lamang siya pinakasalan ni Jericho ay dahil sa lungkot na dinulot ng pagpanaw ng kanyang ina. Sinabi niya na makukuha niya ang tulong ng kanyang tatay. Dahil doon, binalaan siya ni Jericho na ito ang huling pagkakataon na magpapasensya siya sa kanya. Sa tanghalian, nagreklamo si Carmela kay Inday tungkol sa Ayala Land. Naalala ni Inday na nakita niya si Andrea Brillantes na pumapasok sa sasakyan ni Ginoong Ayala, at nagpakita sila ng kilos na parang sila. Hula ni Inday na si Ginoong Ayala ang asawa ni Andrea. Nagdesisyon si Carmela na makipagkita kay Andrea. Sinagot siya nito dahil nagpapasalamat siya sa kanya. Carmela Maumao'y meminta kay Andrea na mag-set up ng meeting para kay Jericho ng BDO kay Ginoong Ayala ng Ayala Land. Tumanggi si Andrea dahil ayaw niyang ang kanyang koneksyon ay gagamitin bilang sandata. Sa kabilang banda,
Napagdesisyonan ni Jericho na pumunta sa Amerika para maghintay para sa pagkakataong makita si Ginoong Ayala, sinabi niya kay Carmela ngunit hindi ito sumagot. Sinusubukan pa rin niyang paliwanagan si Andrea. Inamin ni Carmela na ang Jericho ng BDO ay ang kanyang fiancé. Hindi niya ginamit ang koneksyon kay Andrea para ipilit kundi ay para lamang tulungan ang kanyang fiancé. Sa pagod niya, bumalik na si Carmela sa trabaho para makita si Jericho. Ipinagmalaki niya na may nag-arrange sa kanyang meeting sa supervisor. Sinabi sa kanya ni Ligaya na huwag maliitin ang ibang tao. Pagkatapos umuwi, ginamo ni Jericho si Carmela. Sinabihan niya itong huwag magpakatanga muli. Sinabi niyang gusto niyang makamit ang mga bagay hindi lang bilang asawa niya, gusto niyang tulungan si Jericho. Kinabukasan, inilaan ni Andrea ang 2 oras na date para kay Carmela para ay lapit kay Jericho. Humanga si Ginoong Ayala sa plano ni Jericho. Nagdesisyon si Ginoong Ayala na ibigay ang kontrata sa BDO. Kinabukasan, sinabi ni Jericho na tapos na niya ang kontrata sa Ayala Land. Pinuri niya si Carmela. Pumunta si Ginoong Ayala para makipagkita sa departamento para magmasid sa lugar. Sinabi ni Jericho na mag-team building ang kanyang departamento. Sa pabiyahe, masaya ang departamento. Sinabi ni Aling Aiseng na hindi siya maayos dahil matagal na siyang may sakit. Para masigurong masaya ang lahat, sinabi ni Jericho na babayaran na lamang ang lahat. Kinuha ni Ben ang card, sinulaw lamang ni Jericho ang isang silid. Nakagawa ang dalawa ng masayang alaala. Sinubukan ni Aling Aiseng na kumuha ng pagbubuntis test pero hindi ito positibo. Sa gabi, nag-celebrate sila para sa kaarawan ni Carmela. Nagpasalamat si Carmela. Dahil sa kanila, alam na niya ang kahulugan ng pakikipaglaban. Kumanta si Ligaya. Nagalit si Carmela sa narinig niya, pero wala siyang magagawa. Biglang nakita niya si Ligaya na may kausap si Jericho. Sinabi niya na tutulungan niya lang siya para maging tagapamahala ng bangko. Sinabi ni Jericho na siya na lang ang gagawa. Pinagbantaan ni Ligaya na wawasakin niya ito. Binabalaan ni Jericho na huwag siyang guluhin. Nalaman ni Carmela na gusto ng nanay ni Ligaya. Sinabi ni Jericho na magmula noon pa man, si Carmela ang gusto niya. Sa pinto, binigay ni Jericho ang cake kay Carmela. Sinabi niyang magmula noon pa man ay nararapat lamang. Hinding-hindi siya magsisi. Sa kanyang kaarawan, hinihiling niyang makasama si Jericho araw-araw. Bukod sa cake, hinanda ni Jericho ang mga halik. Sa umaga, nagising na lamang si Carmela na suot na ang kanyang bagong relo. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Ben, naghanda rin si Carmela para kay Jericho. Para iwasan na mahuli sila, inamin ni Carmela na siya na lang ang susando kay Jericho sa trabaho. Pagkatapos, binigay ni Jericho kay Carmela ang id nito. Lalo lamang silang nahulog sa isa't isa. Pagbalik sa bangko, nagdesisyon na si Ligaya na magbitiw. Pananatilihin niya ang sikreto. Gusto niyang malaman kung dati ba talagang gusto siya. Naalala ni Jericho na nakita niya si Carmela noon na nakapusod. Ipinagdiinan ni Ligaya na talo siya dahil mas nauna lamang si Carmela. Kinabukasan, lumabas na may isang post tungkol sa kasintahan ni Jericho. Nagpapanak si Carmela kaya tinawagan niya si Jericho. Sinabi niyang hinintay niya na may mag-post sa kanilang kumpanya. Tinawagan ni Jericho si Ben at sinabi na si Carmela ang fiancé ni Jericho. Sa bahay, tinanong niya kung bakit inamin ang kasal. Mas magandang manahimik na lang. Sinabi ni Carmela na kung ang sino man sa kanila ay maalis dahil dito, ay dapat isa lamang sa kanila ang mag-resign. Inamin ni Jericho na may mga bagong aplikante sa posisyon. Naisip ni Carmela na maaapektuhan nito ang magiging desisyon. Nagdesisyon si Carmela na hihiwalayan na niya si Jericho sa trabaho. Ang asawa ni Director Reyes ay pumunta upang makipag-away dahil sa selos, at dahil hindi niya alam kung sinong babae ang umaakit sa kanyang asawa, inakusahan niya si Aling Aiseng. Nang malaman ito, napigilan ito ni Ben. Galit siyang nagsabi na lahat ng kababaihan ay may karapatang pagandahin ang kanilang sarili, at ang pagiging mahusay ni Aling Aiseng ay dahil sa kanyang kakayahan,
hindi dahil sa kanyang kagandahan. Alam ni Aling Aiseng ang nangyayari, ngunit lagi siyang umaasa sa sarili. Inakusahan ng asawa ni Director Reyes si Ben na kinikilig din, kaya ipinagtanggol niya si Aling Aiseng. Kinumpirma niya na kasintahan niya si Aling Aiseng. Sinabi ni Jericho na alam ng mga nakakataas ang tungkol kay Ben at Aling Aiseng. Sa halip na ilipat sa ibang branch sa ibang lungsod, nagdesisyon si Ben na mag-resign. Hindi niya pwedeng hayaan si Aling Aiseng na harapin ang lahat ng tsismis at paghihirap ng mag-isa. Sa bahay, tahimik na nag-impake si Ben ng kanyang gamit. Tiningnan siya ni Aling Aiseng, na may mapupulang mata. Sinubukan ni Ben na ngumiti, huwag kang mag-alala sa akin. Makakahanap ako ng ibang trabaho. Siguro, mas maganda pa dito. Inabot niya ang isang grupo ng mga papeles, ito ang lahat ng impormasyon ng kliyente ko. Kunin mo ito at gamitin. Nauutal na sinabi ni Aling Aiseng, kung gagawin mo ito, paano ko haharapin ang mga tao? Niyakap siya ni Ben, alam ko, kaya mo yan. Ikaw si Aling Aiseng. Malakas, mahusay, walang makakapagpabagsak sa'yo. Marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan, nag-aalala lang ako para sa iyo at sa ating anak. Mahirap para sa isang babae na kasing edad mo na magsimula ulit. At tungkol sa panganganak, mahihirapan ka. Umiyak si Aling Aiseng. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Ben, huwag kang umalis kahit saan. Huwag mo akong iwan. Marahan niyang pinahid ang kanyang mga luha, baliw ka. Hindi ako pupunta kahit saan. Nandito lang ako. Kinuha niya ang isang maliit na kahon, binuksan ito, at may isang kumikinang na singsing. Lumuhad siya, tumingin kay Aling Aiseng na may tapat na mga mata, Aling Aiseng, papakasalan mo ba ako? Alam kong hindi ako perpekto, pero nangangako akong palaging mamahalin at poprotektahan ka at ang ating anak. Magiging mabuting asawa ako, mabuting ama. Nanginginig na inabot ni Aling Aiseng ang singsing. Hindi tumigil ang kanyang luha, Ben. Siguradong magiging mabuting asawa at ama ka. Pumapayag ako. Pumapayag akong pakasalan ka. Sa bangko, kinwestiyon ni Director Reyes si Jericho dahil pinag-uusapan niya ang posisyon niya bilang manager kaya sinabi niya sa kanyang asawa, at sinuhulan ang kliyente na isumbong siya na tumatanggap ng suhol. Itinanggi ito ni Jericho, ngunit hindi naniwala si Director Reyes. Sinabi niyang naghanda siya ng malaking regalo para kay Jericho, at nilabas ang larawan ni Carmela na yakap si Jericho na naipost sa internal website. Sa bahay, nagpa siya si Carmela na mag-transfer sa ibang branch. Naalala ni Jericho na kung umalis si Carmela sa departamento, mahihirapan siyang makahanap ng magandang trabaho. Ayaw niyang sumuko si Carmela dahil sa kanya. Sinabi ni Carmela na mas mataas ang sweldo ni Jericho kaysa sa kanya, kaya mas mabuting umalis na siya para sa kanilang pamilya. Kinabukasan, sa unang pagkakataon ay hinatid ni Jericho si Carmela sa trabaho. Ikinwento niya na dati niyang iniisip na magiging magaan ang kanyang pakiramdam kung ilalantad niya ang kanyang relasyon kay Jericho, ngunit mas mabigat ang kanyang pakiramdam ngayon. Nakita ni Carmela ang kanyang mga katrabaho sa supermarket. Ipinagmalaki niya na nag-post si Jericho ng paglilinaw na nagsimula ang kasal niya at ni Carmela bago siya lumipat sa departamento. Pinabulaanan ng post ni Jericho ang tsismis na inakit ni Carmela si Jericho para umaangat. Pagbalik sa departamento, ipinaalam ni Jericho na nagpa-transfer na siya. Kinwestiyon siya ni Carmela sa desisyong iyon. Sinabi ni Jericho na dahil sa kanyang paglipat sa departamento kaya naging balisa si Carmela. Kaya kung nagsimula ito dahil sa kanya, dapat niyang panagutan. Sinabi ni Jericho na ililipat siya ng manager at ilalagay siya sa branch ng Albay, kung saan mataas ang bilang ng mga hindi nababayaran sa probinsya ng Bicol. Inisip ni Jericho na gustong umiwas ng mga nakakataas sa iskandalo at gumawa ng mga resulta. Sa bahay, naghanda si Carmela ng kaunting gamit para sakyan ang sasakyan ni Jericho. Inisip niya na aabot ng 4 na oras ang paglalakbay nila araw-araw, kaya baka kailanganin niya ang mga gamit. Nangako si Jericho na hindi siya magpapagabi doon.
Isinuot niya ang relo sa kanya dahil hindi na nila kailangang itago ang kanilang nararamdaman. Sa development room, pinalitan ni Aling Aiseng ang posisyon ni Jericho. May 2 bagong empleyado na itinalaga sa departamento. Sa kabilang banda, sinimulan ni Jericho ang trabaho niya sa Albay. Madalas siyang kailangang mangolekta ng hindi nababayaran para mapataas ang performance ng branch. Nakahanap din si Ben ng bagong trabaho at hindi niya nakalimutang paalalahanan ang kanyang asawa na kumain sa tamang oras. Sa bahay, nagkwentuhan ang mag-asawang Jericho tungkol sa kanilang mga trabaho sa araw na iyon. Ipinagmalaki ni Carmela na pinuri siya ng manager ng kumpanya ng Bicol Telecom. Sinabing isa siya sa 4 na pinakagwapong lalaki sa Bicol, ngunit para kay Carmela, medyo mas lamang pa rin si Jericho. Sinabi ni Jericho na namiss niya si Carmela sa buong araw, dahil sa kanya, madali niyang magagawa ang kanyang layunin para makalipat siya. Kinabukasan, umuwi si Jericho sa bangko para gawin ang ilan sa mga papeles. Nagkataong nakita niya si Ben, sinadya niyang ipakita ang kanyang wedding rings, at pares sila ni Carmela. Nagtaka siya kung bakit nagsusuot siya ng singsing. Sinabi niyang kailangang magsuot nito ang mga taong kasal para sa labas. Sinabi ni Jericho na bumili siya ng jeepney para kay Carmela. Nasa isip ni Carmela na baka mag-propose si Jericho, ngunit nag-aalala lang siya na hindi makakasakay si Carmela sa jeepney. Inisip ni Carmela na ang reputasyon ni Jericho sa pagiging under ng asawa ay kalaunan kakalat. Para mapataas ang performance ng Albay branch, aktibong nangolekta ng hindi nababayaran si Jericho. Dahil kinailangan niyang maghintay sa kanyang kliyente habang uulan, tinawagan ni Jericho si Carmela at sinabing baka hindi siya makakauwi ngayong gabi, kaya dumaan siya sa bahay ng kanyang mga magulang kaya panatag siya. Binuksan ni Jericho ang bag na dinala ni Carmela at nalaman na palihim niyang inilagay ang alaala niya doon. Sa halip na matulog, nagkaroon ng video call si Jericho at nagtrabaho kasama si Carmela. Habang natutulog siya, sinabi ni Jericho na good night. Nakatanggap siya ng tawag galing sa wedding organizer. Nang makita ni Jericho na malaki na ang pagbaba ng bilang ng hindi nababayaran sa Albay branch, pinuri siya ng mga nakakataas. Sinabi niyang hindi lahat ay kayang malampasan ang kahirapan. Inilipat si Jericho sa Albay, sa halip na magreklamo, nagtrabaho siya at nilutes niya ang mga utang na hindi kayang lutesin ng iba noon. Pagkauwi ni Carmela, biglang dumating si Jericho, sinundo siya para magdala ng magandang balita, itinalaga siyang bagong manager ng Pampanga branch. Binati ni Carmela si Jericho dahil sa kanyang pagpupursigi. Sa kotse, nagpasabi si Jericho na gustong magbakasyon kasama si Carmela, ngunit tumanggi siya dahil malapit ng manganak si Aling Aiseng kaya masyadong marami ang trabaho. Sinabi ni Jericho na ayusin ni Carmela ang kanyang schedule at sabihin sa kanya kung kailan siya makakauwi sa Pampanga branch. Mas mabilis na nagtrabaho si Ben para kay Jericho. Nangako siyang susuporta sa kanya at panatilihin ang posisyon ng manager para kay Jericho. Sinabi ni Jericho na karaniwan na ang Pampanga, kaya kailangang makipagkompetensya sa mas marami pang ibang mga bangko. Kung makakukuha lamang sila ng mas maraming kliyente, magtatagal ang Pampanga. Sinabi ni Ben na gustong humiram ng pera sa kumpanya ng Nipa Brew. Sa pag-iisip ni Jericho, ito ay isang malaking bagay para sa bawat bangko na nasa probinsya na gustong makamit. Sa gabi, parehong matalinong nagtanong si Jericho kay Carmela sa kanyang trabaho, ngunit hindi siya nakipag-usap tungkol sa anumang bagay. Magkasama silang umupo at gumana. Natuklasan niya na tinatakpan ni Jericho ang kanyang computer. Nagpanggap si Carmela na natapon niya ang tubig. Tinitigan siya ni Jericho, hindi mo ako makikita nang gumawa ako ng ganoong bagay. Binuhat ni Jericho si Carmela sa kanyang silid upang ipagmalaki sa kanya ang ganda doon. Ito si Mr. Lim, kung ikaw ay sa brand ng Nipa Brew. Nakahihigit ang kanyang kagalingan nang piliin siya sa 2, mula sa bangko ng BDO. Sa labas, nakita ni Carmela si Jericho. Hinala ni Carmela na inalok ni Mr. Lim sa kanya.
Habang natagpuan ni Carmela ang paraan upang makatulong, siya ay natulog, ngunit naisip niya na siya ay inaalok sa katrabaho. Hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa patibong ni Jericho. Alam ni Jericho na niloloko siya dahil natanggal ang gulong. Nagtaka si Mr. Lim kay Carmela. Sa paraan niya doon ay nakatulong si Carmela na i-connecte si Mr. Lim para kumonekta sa slide projector. Kinuha ni Carmela ang ulo ni Sir. Hindi pa umaalis si Jericho. Sinabi niya na napakabilis magpalit ng gulong. Para sa trabaho na pinansyalan si Carmela, kung saan si Jericho ay pinananagot niya sa mga isyu sa moral. Nagpaumanhin si Carmela dahil naunahan niya ito. Iniisip niyang, ang maagap ay siyang nagtatagumpay. Pinaalalahanan ni Jericho ang kanyang asawa na huwag magmadali dahil wala pang huling desisyon. Kinabukasan, pumunta si Ginoong Lim sa bangko para makipagkita kay Carmela, at hiniling sa kanyang ipaliwanag ang ilang kondisyon. Nang makita ang paraan ng pagtingin ni Ginoong Lim sa kanya, nagsimula si Carmela na hindi maging komportable. Pag-alis niya, nag-iwan siya ng basket ng regalo para kay Carmela. Tinawagan niya si Ginoong Lim para ibalik ang gamit, at inalok si Carmela na kumain sa isang kainan. Dahil alam niyang interesado si Ginoong Lim kay Carmela, sumama si Aling Aiseng na malaki na ang tiyan. Biglang dumating si Jericho at nag-alok na kumain kasama nila. Sa kainan, habang binibigyan ni Jericho si Carmela ng tisyo para ipakita ang singsing nila at ang relo, nagbigay rin siya ng sinigang. Tungkol sa paksang nila, sinabi ni Jericho na nangunguna ang interes ng BDO sa probinsya ng Bicol, at ang alok ng branch ng Pampanga ay pinakamagaling sa BDO. Inamin ni Ginoong Lim na maganda ang Pampanga, ngunit para sa kanya ang pakikipagtulungan ay batay sa relasyon at tiwala. Sinabi ni Jericho na ang bawat negosyo ay nangangailangan ng makabuluhang pakinabang, kaya ang magkatugmang kaayusan ay magiging mas mahaba. Sa bahay, sinisi ni Carmela si Jericho sa pagnanakaw sa kanyang kliyente sa harap niya. Sinabi niya na kung hindi siya pumunta, masusulyapan ni Ginoong Lim sa kanyang buong pagkain. Tinanong ni Carmela si Jericho na huwag gamitin ang selos bilang dahilan, at hindi siya basta-basta nagpabeya dito. Sinabi ni Jericho kay Carmela na hindi niya kailangang bantayan siya, ngunit hindi siya dapat maging mahina sa iba. Kinabukasan, inimbitahan ni Ginoong Lim si Carmela na magtrabaho sa kanyang kumpanya. Ngunit tumanggi si Carmela dahil malapit siya sa negosyo ng bangko. Naisip niya na kailangan niyang respetuhin si Ginoong Lim bilang isa sa kanyang mga customer at naibibigay niya sa kanya ang ginasto. Sinalungat niya si Jericho, kung saan tumakbo at gumawa si Jericho, na mas lalong magiging masaya. Sa sandaling makuha si Carmela mula kay Jericho, at kailangan din niya na ipaalam sa kanya kung ano si Jericho. Sinabi ni Jericho sa pangyayaring iyon na sinasagot ni Lim ang pag-uugali na hindi mahawakan habang nagdarasal kay Jericho ng kapayapaan ng isip. Nag-alala ng lubos tungkol sa seguridad kung nasaan si Carmela. Ang lugar kung saan sinimulan si Jericho at Carmela ay umakyat sa bubong na paraan. Ang pangyayari ay noong 2013 siya ay naghahatid noon, kay Carmela ng ngiti at ligaya sa kanyang paaralan upang itaas ang kapayapaan ng isip. Upang mahigpit siyang nakikibahagi sa paghihirap, kung saan narinig niya sa Carmela ng isang katulong na tinatawag na rayos ng buwan, hindi na siya nakipagkomunika sa kanya. Sa wakas, kung saan naganap ang magagandang nagaganap, siya ay nagpas siyang ipaalam sa kanya. Kung ang Carmela ay isang mag-aaral na nag-aral sa ibang bansa mula sa kanyang pagkabata. Pagkatapos, tinanggap niya na pagkatapos niya itong matapos upang gawin kung ano ang gusto niya. Pagkatapos, nagpasya siyang bumalik. Sa wakas, naging matapang at mahinahon kay Carmela. Siya ay nakikipag-date sa kanya, kung saan ang kanyang kasal ang naaalala ng lahat, sa kanyang buhay. Si Jericho ay hindi nagsalita tungkol sa nangyari dati dahil hindi siya nakakakilala kung ano ang nagaganap. Dahil binati siya, gusto niyang dumating dahil nakipagkaibigan siya sa isang tao. Nais niya ang kanyang sariling katotohanan sa taong may alam kung ano ang gagawin tungkol dito sa Carmela.
Nagpasalamat siya sa naglalakad sa daan kaysa kanya. Si Jericho ay palaging nagtitiwala sa kanya ng matagal na panahon sa pagmamahal. Kaya, si Jericho at naglabas ng tanong tungkol kay Carmela kung papakasalan siya niya. Kinalabasan kay Jericho hindi siya sumuko kay Carmela. Dahil alam niya na binuksan ang paraan sa kanyang buhay, magiging mas masaya siya. Noong sumunod na araw, si Jericho at Carmela ay magkasamang nagpaalam dahil nalaman ang balita tungkol sa kasal at nagkaroon ng saya sa pag-iingat ng nagaganap. Kaya, kailangan nilang gawin ang kanilang kaganapan upang itaguyod. Kailangan nila ng mga kasalan. Pagkatapos, nalaman ng kanilang mga magulang ang tungkol sa ina para sa malaking kinabukasan sa kanyang sarili at inilipat niya ito. Upang gawin ang ina na magaling, hinalikan siya ni Jericho upang gawin ang kauna-unahang pangangalaga. Noong gabing Pasko, nagbahagi sa social media ang kanilang mga larawan, tumanggap ang mga kaibigan ng mga kaibigan sa kanila at masaya silang binati at nagpakita ng pagsuporta sa kanila. Ipinakita rin ang kanilang pagmamahalan sa bawat isa. Ipinakita ang halo-halo sa pagkuha nito at ipinakita na gusto niya rin ito. Sa pag-iisip, kailangan niya ng ilang saglit. Naghiwalay sila sa huli dahil si Carmela ay hindi na nagsasalita. Mayroong isang katulong na nagsasabi na kailangan nila ng gabay para makumpleto ang gabay. Nalaman ang kanilang pangyayari na nagsimula noong nakaraan na kay Jericho at Carmela na nakatagpo. Kapag ang pangyayari ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon, nagpas siyang maging handa. Si Carmela ay ang nagmamahal na tinutukoy sa daan upang gawin ang ganap na pamilya. Sa huli, nadama ang pagmamahalan mula kay Jericho dahil naglakad sa kanya na may kahusayan sa Carmela. Si Jericho ay nagdesisyong ipaubaya ang kanyang buhay kasama nito. Tiyak na tuparin niya ang kanyang pangako sa kanya na magagawa. Sinakop na ang pagmamahalan ni Carmela para kay Jericho. Salamat sa pagiging nagmumula ng pangyayari para maipakita sa akin masayang magaganap ngayon. Maghahawak ng mga kamay at magkahati-hati at makikita ang kanilang pagmamahalan sa magaganap sa lugar na ginawa sa simula. Pagkatapos, naghanda si Jericho at Carmela para sa mga gawain ang paglalakad sa perpektong kasal. Nakaramdam si Jericho na pagod ang kanyang asawa, nag-alala ito sa kanyang asawa, tinagap ng pagmamahalan at walang mga aktibidad. Kasalukuyang si Ben ay ipinapakita ito sa kanyang asawa sa paggawa nito. Nagmamahalan at nagpapasalamat si Aling Aiseng sa kanilang pamilya. Para sa kanilang benepisyo na nagkaroon si Ben, at mayroon siyang masayang pamilya sa kanila. Pagkatapos nito, inilatag ni Jericho at Ben ang kanilang ginawa na lumalakas ang Pampanga. Gusto ng Carmela na magtrabaho hanggang sa kanyang katapusan. Pagkatapos ng matagal na trabaho, nilaipat ng mga gabi ang kanilang mga sarili kina Carmela at Jericho. Kung naganap iyon sa kanilang pag-iingat kay Carmela mula kay Jericho sa nangyayari, ang tapusin at huling alok. Dahil iyan ang katapatan, paghihintay at pagtitiwala.